Magandang buhay, bayan! Ako si Sergeant Nicole Obi. At ako naman, si J. Mark Mortel. At ito ang Now and Wow News! Lord, please send some help. Ayan, ating pag-usapan ngayon ang krisis sa kalsada. Nakatutok live si Akma at Estrada sa Commonwealth Avenue. Akma, Estrada. Magandang hapon, Pilipinas. Kasalukuyang nandito tayo sa parte ng Commonwealth Litex. At sa ating nakikita, padami ng padami pa lamang ang mga sasakyan at inaasahang magiging traffic ito sa oras ng hapon hanggang sa oras ng gabi. Muli, ako ang inyong lingkod, walang kinikilingan, pawang katotohanan lamang. Ako si Luisa T. Akma, hanggang sa susunod na balitang trapiko. Magandang araw sa lahat ng nanonood ng Now and Wow News. Ako nga pala si Mary Claire Estrada, live na nag-uulat ng balitang trapiko. Sa ngayon nga ay nasa kahabaan tayo ng Commonwealth Road, banda sa Soliben, at makikita natin na mabigat nga ang daloy ng trapiko dahil one way na lang ang daan dito sa Kambingan. Kaya pinapayuhan ngayon ng mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta. Samantala, nakaantabay naman ang MMDA para makatulong at mapabilis ang daloy ng trapiko. Muli, ako nga pala si Claire Estrada na nagbabalita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat, Estrada at Akma. Isang malaking eskandalo ng korupsyon ang bumulagta, na kung saan inakusahang nawala ang bilang-bilong pondo para sa proteksyon ng publiko. Hindi gumagana ang mga proyektong flood control at ang mga tao sa komunidad ay walang kalaban-laban sa pagtindi ng baha, na nagpapatunay na ang substandard o ghost project ay bunga ng korupsyon. Ngayon, ating tatawagin si Abaya upang ipahayag kung ano nga ba ang dahilan o nakapaloob sa issue na ito. Abaya? Ganito ang itsura ng flood control project sa Barangay San Francisco, Bao, Camarines Sur. Mahigit 5 kilometro dapat ang riprap sa gilid bilang panangga sa baha tuwing tag-ulan. Ang bakuna ito ay pagmamay-ari ng mga kongresista na gumawa sa proyekto na ito. Pero kung makikita nyo, ito'y nakatiwangwang at tila'y wala nang gumagawa. At dahil doon ay sabi-sabi ng mga tao rito ay huli pa raw gumawa ang bakuna ito ay noong taong 2024 pa bago manalanta ang bagyong Christine. Hindi na nga tapos ang mismong riprap ay kayang questionon ang kalidad nito kahit hindi engineer ang tumingin. Wala ring nakikitang mga paskil na plastic board para makita ng publiko ang halaga ng proyekto at kung sino ang kongresista at kailan ito sinimulan at natapos. Sa DPWH 5th District Engineering Office ng Camarines Sur, sana malalaman ang mga detalyeng ito na aming isinadya. Pero walang gustong magsalita mula sa Mayor's Office ng Bao o kaya ng Municipal Engineer. Ang mga opisyal ng barangay ng San Francisco ang nagsasalita para ikreklamo ang inyay balahurang trabaho ng contractor sa kanilang flood control project. Meron ditong mahigit 250 proyekto na nagkakahalaga ng 17.5 billion pesos. Ang buong Bicol Region ay may 866 flood control projects na aabot sa 49.61 billion pesos. Ikatlo sa pinakamataas na proyekto ng flood control sa bansa. Kasunod ang Region 3 at NCR. Katumbas nito ang halos 9% ng flood control project nationwide. Para sa mga nagbabagang balita, sa kanila nung unang nag-report dyan, magagalitin ng engineer ng DPWH. Tapal dito, salpak dito.
Back to studio, Max and Silent. Maraming salamat sa iyong pag-uulat, Abaya. Nang dahil sa issue na ito, sumiklab ang galit ng publiko. Daang-daang libong lumabas sa rally para maningil ang accountabilidad at humingi ng radikal na pagbabago sa sistema ng gobyerno. Tawagan si Terio at Kulahara upang magbigay ng impormasyon tungkol sa nangyaring gulo na ito. Terio, Kulahara? Ng araw Pilipinas, ako si Shania Soterio, nagpahatid ng balitang tapat at walang kinikilingan. Kayo po ay nanonood ngayon sa Now and News. At ako naman si Charmel Daisy T. Kulahara. Sa Luneta Park ay libo-libong mamamayan ang nagtungo upang ipahayag ang kanilang panawagan laban sa katiwalaan sa gobyerno. Ngayon ay nagsimula ang protesta kaninang umaga at patuloy pa rin hanggang ngayon. Bit-bit ang kanilang mga placard at sigaw ng katarungan. Mariin nilang hinahamon ang mga korap sa gobyerno na wakasan muli ang kanilang mga at pakinggan ang tinig ng mga mamayan. Ngayon, makakausap natin mismo ang isa sa mga nakihalok sa protesta. Magandang araw po. Ano po ang nagtulak sa inyo upang makilahok kayo dito sa rally ngayon sa Luneta? Dito po ako para matigil na ang korap at umangat ang ating bayan. Mga buhaya! Maraming salamat. Mga buhaya! Sa ngayon, nananatiling mapayapa ang protesta sa Luneta Park. Ngunit ramdam na natin ang init at lakas ng isip ng mga tao. At ganyan ang mga balitang dapat malaman. Muli, ako si Shania Soterio, ang tinig ng balitang totoo para sa sambayan ng At ako naman si Daisy Kulahara, katuwang ni Shania sa paghahatid ng mga balita ngayon. At ito, ang Now and Wow. Maraming salamat sa Terio at Kulahara. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o kilalang PAR ang bagyong pinangalanan Paulo at nagdadala ng malaking banta ng masamang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Ayon sa pinakahuling pagtaya, inaasahang magdudulot ito ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha sa rehiyon na humihina na ang lupa dahil sa nakaraang mga bagyo. Tawagan natin si Obos at Mendoza upang magbigay ng pahayag ukol sa kalamidad na ito. Magandang umaga, hapon, gabi Pilipinas. This is your weather watch update bringing you the latest news about Bagyong Paulo. Kahit bahagyang humina ito, patuloy pa rin ito nagdadala ng malalakas na hangin at matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. This serve as a reminder for everyone to stay alert and be prepared. Because of the continuous rains, possible pa rin ang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi. Ilang kalsada na rin ang isinara dahil sa mga bumagsak na puno at rumaragas ng tubig. Motorists are advised to drive safely or avoid traveling kung hindi naman kinakailangan. Sa ilang lugar naman, hindi pa rin umuho pa ang baha. Nagpatupad na ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan. Classes and some domestic flights have also been suspended para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Rescue teams and emergency responders are now on standby sa koordinasyon ng NDRRMC. Sa mga nakatira naman malapit sa ilog o bundok, huwag nang hintayin ang abiso kung delikado na ang sitwasyon. Evacuate early for your own safety, tandaan. It's always better to be safe than sorry. Ang buhay ay hindi napapalitan. And that's the latest on Bagyong Paulo. We will keep monitoring the situation and bring you verified information to keep everyone safe. Ako nga pala si Angel Lorraine P. Obosa, reminding everyone, ang handa ay ligtas. At ako naman si Sofia Mendoza, stay alert, stay calm, and always follow official advisories. Magandang araw po, Philippines. Salamat na po sa Mendoza sa inyong pagbibigay update tungkol sa bagyo. Bibigay ulat sina Locronio at Salazar patungkol dito. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Manila. Ako si Maria Lisa Logronio, nag-uulat sa kasalagayang lagay sa Cebu. At ako si Stephanie Salazar, kasama si Maria Lisa na mag-uulat sa inyong tapat. Bandang 9:59 ng gabi, yumanig ang ilang bahagi ng Cebu matapos ang isang lindol na may lakas na 6.7 ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox.
Pinapaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling kalmado, huwag magpanik at sumunod sa safety protocol. Patuloy namin babantayan ang sitwasyon. Magbibigay rin kami ng karagdagang update sa oras na may bagong informasyon. Muli, ako si Maria Lisa Lebronio at ako si Stephanie Salazar. Nag-uulat sa Now and Wow Balik. At iyan po ang pinakauling mga balita na sumasaklaw at magkakaugnay na krisis sa ating bansa. Mula sa bagyo at lindol na nagpahirap sa ating mga kababayan, hanggang sa masalimuot na ugat ng korupsyon na nagpalala ng ating sitwasyon. Muli, ako po sa Silent Recall Office. At ako naman si J. Mark Portel. Maraming salamat sa inyong pagtutok at magandang buhay, bayan.